Hello mga ka-legit Davercads, another updates po tayo ngayong araw kung saan ito pong isa sa mga tape host na parang napapabalita na siya po ay magi-give up na or parang ika-cancel niya na yung kanyang pagiging host dito po sa Tape Bulaga. Ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. So ngayong araw nga pag-usapan po natin ito sapagkat lumabas po yung TV rating sa October 7, 2023. Grabe po Saturday po ito if I'm not mistaken kung saan live po nating napanood si Lola Belen So we got 5.0% sa ating sa rating po sa Free TV, and its showtime combination is 3.0 and it Bulaga Tape Incorporated GMA 3.4%. So sa nakikita natin talagang nangunguna at napakalaki po ng agwat ng rating nangangahulugan lang na pati po mga bashers lumipat na rin kasi kung mapapanood po ninyo araw-araw ito pong noon time po na ng EAT sa kanila pong social media, even po yung may mga nagkalat po na mga bashers po doon kasi parang hindi na rin nila kayang matagalan pa na magnood po doon sa kabila dahil may mga nagtatry na manood pero hindi talaga nakakatagal kasi parang nanonood lang sila ng pinasaya ganun, parang walang pagkakaiba, diba? So yun yung ilan sa mga sinasabi ng ilan sa mga viewers, which is nakikita naman natin and of course isa pa sa pinakamasayang tagpo kung saan ito nga si Miss Maine Mendoza alongside with Mr. Arjo Atayde ay napunta po dito po sa US kung saan nandoon po si Miss Ruby Rodriguez na isa sa mga legit Davercads. Marami nga talagang naghahanap sa presensya nitong si Miss Ruby bilang isa sa mga Davercads. Salungkot din po siya nung pagkawala ng or nung nag-resign or parang nagpaalam ang TBJ at ang legit Davercads sa sa dito po sa tape pero masaya siya dahil nakatagpo nga ng magandang lugar ang TBJ kung saan mas pinapahalagahan po sila. And of course kasunod nito is tuloy na po dahil this coming October 14 hanggang October 27 ay ito na nga tuloy na po yung suspension dahil naglabas na rin po ng letter ang MTRCB na tuloy na nga po yung suspension ng It's Showtime. So it's a your lucky day, totoo nga po yung mga balita na si Lucky Manzano po ang magte-take over dun po sa noontime program ng It's Showtime. So lahat po ng mga host doon ay tanggal. At meron pang balita na isa sa mga host po doon kapag bumalik daw ang It's Showtime ay hindi na po babalik. According to sa mga news po na nasagap natin na parang si Mr. Ayon Perez parang na-trauma na siya, ayaw niya nang mag-host pa dito sa It's Showtime. So wala naman din pagbabago kahit po mag-host siya or hindi, wala rin naman pagbabago, diba? So kahapon po ay talaga namang nagulantang tayo dahil sa pagbubukas po ng It's Showtime kani-kanina lang tagi po tayong hinaharana at talagang parang ramdam na po ng TBJ ang Kapaskuhan dahil this coming October 28 lalabas na po yung injunction It Bulaga injunction hearing end. Yan, so tapos na po yung kanilang hearing at lalabas na po yung kanila pong resulta kung ano po yung magiging desisyon po ng korte. Sabi dyan, the court hearing have ended on the application of issuance of writ of preliminary injunction in copyright infringement and unfair competition case filed by Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon known as TBJ and Jenny Pere against the Television and Production Exponent Incorporated or TAPE
and GMA Network. TVJ and Perry filed the case last June for copyright infringement and unfair competition under Republic Act number 8293, otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines, with application of issuance of writ and preliminary injunction. So, ibig sabihin, inaantay na lang po, no, talagang maipastop na dito po sa tape, no? They are asking the court to issue an injunction to stop tape from replaying Eat Bulaga's episode segment and audiovisual recording done before May 31st this year and using the title Eat Bulaga. So, yun po, para po talagang matapos na yung issue na ipatigil na talaga ng tuluyan ang paggamit po sa titulo ng Eat Bulaga. So, naasahan natin na talagang mas kakampihan ng korte ang EAT. Pero alam niyo po ba na meron pa tayong isang nasagap na news, kasi matapos po ang interview ni Buboy, sinabi niya po doon na ginanong siya kung na-opera na ba siya ng kontrata ng tape. And according to Buboy, ayaw niya raw magsalita let Tape Incorporated speak, no, for them, no. Ayaw niya po maglabas ng kanyang statement about that, kasi si Betong, si Mayor Yorme at si Paulo lang ang nabigyan ng kanila pong long-term contract sa tape. Pero siya, si Buboy at saka itong si Mr. Betong Sumaya, na ilan sa mga nauna, no, na napinili, ay hindi pa po nabibigyan ng long-term contract. Pero according po sa ilang source, ay tila baga tinatanggihan ni Betong Sumaya na magkaroon siya ng long-term, kasi si Betong po talaga yung pinaka-affected sa mga host po dito, na whenever he heard something bad, no, na sinasabi against them, hindi talaga niya kinakaya. Dito po sa mundo ng showbiz, kailangan matibay ang kalooban mo. Lalo na't ngayon, napakaraming bashers po sa social media. Kaya naman na maaaring si Betong po ay hindi na rin po niya tanggapin o pirmahan pa yung panibagong kontrata na ibibigay sa kanya ng Tape Incorporated. Sino kaya ang ipapalit nila kay Betong? Yun ang abangan natin. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula po sa ilan sa mga mga commentators natin. Basahin po natin ang ilan sa mga comments po ninyo. Unahin natin si Egay Talas. Sa pagkakaalam ko, may separation pay ka kung terminate ka at wala kang makukuha kung nag-resign, which is very true. Pero meron po kasing hinahabol na mga benefits yung empleyado po ng TVJ na kasama nila ngayon. So, meron po silang hinahabol na benefits coming from Tape Incorporated. Sabi ni Pauline Angel, karapatan ng bawat empleyado ang kanilang benepisyo at lalo't binabawasan sila. Magiging malaking issue ito at mananagot ang Tape Bulagta. Hindi nila pwede isisi sa TVJ kasi hindi naman management ng TVJ, independent host lang ang TVJ. Kung sumama man ang empleyado sa TVJ, obligasyon pa din ng Tape bayaran lahat kasi sila ang employer, producer, mananagot pa din sila sa gobyerno, sa Labor Department, benefits and unfairly wages. True. Ang galing naman ni Miss Pauline Angel. True po yan. Talagang, kaya po yun ang pinaglalaban talaga ng TVJ, ang pinaglalaban ng mga empleyado na ito na sumama sa TVJ. Parang kasalanan ba nila na mas pinili nila ang TVJ? Choice po nila yon, pero it doesn't mean na hindi nyo na pwedeng ibigay yung kanilang mga benepisyo. Sabi ni Richard Cruz, pag sinungaling ang isang grupo ng mga tao, lalabas ang baho nila. Ngayon sumisingaw na, gusto pa nilang ituloy ang kasinungalingan. Di wow. Ito po yung ilan sa mga komento naman ni Mr. Richard Cruz patungkol dito sa issue na ito. Kasi nga 'di ba parang nakaka-alarma lang na talagang sabi po ni Attorney Abraham Garduque na nagkaroon na raw ng settlement with regards to that. Pero according naman sa mga empleyadong nagrereklamo, wala pa raw pong nakikipag-usap. Sabi naman po ni kaya naman talagang medyo masakit sa kalooban po ng ilan na parang tila baga hindi sila masyadong walang bearing sa tape yung kanilang ginawa, no? So, dahil dyan, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe or nakalike sa ating pong Facebook and YouTube channel, don't forget to like and subscribe. God bless everyone.